Itong balita po na ihahatid ko sa inyo ngayon mga kaistorya ang magpapatunay na kung sakaling magkakamali ang China na sugurin niya ang Pilipinas ay kukuyogin po sila ng napakaraming bansa sa buong mundo na lahat yan mga kaistorya ay mga kaalyado po natin. Nagsama-sama po ang 16 na makakapangyarihan at malalakas mayayamang bansa sa buong mundo para po mga kaistorya magtayo ng missile plant o missile factory at saka po ng military drones factory dito po sa Pilipinas. Pinalalakas po nila mga kaistorya ang bansa natin, tinutulungan tayo na magkaroon po ng sapat na kakayahan na ipagtanggol ang sarili po natin. Aba, ay mukhang hindi na naman magugustuhan ng China at saka po mga kaistorya ng mga pro-China na Pilipino ang balitang ito. Pero syempre mga kaistorya, hindi tayo titigil na ihatid sa mga kababayan natin sa buong mundo ang mga katotohanan. Ito pong pagkilos na ito ng 16 na bansa sa buong mundo ay pinangungunahan po ito ng Amerika po, ng Japan at saka po mga kaistorya ng Britanya. O isipin ninyo mga kaistorya, mga powerful at mga first world country pa yan. Ano ho? Yan po ang mga balita at impormasyon na ihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like at dadagdagan pa po natin mga kaistorya. Ang sabi po, update dyan sa labanan po mga kaistorya sa Middle East ay 6 umano na major powers o mga makakapangyarihang bansa din ang magsasama-sama para po mga kaistorya gumawa ng hakbang para maibalik ang seguridad dyan sa Strait of Hormuz. Aba, akalain mo ano ho, mukhang tumitindi mga kaistorya ang sitwasyon. At dito naman sa Pilipinas, naapektado po tayo mga kaistorya ng labanan sa Middle East. Ang sabi po mga kaistorya ay nakagawa na ng hakbang ang gobyerno natin, ang administrasyon ni PBBM para po makakuha tayo ng sapat na supply po ng langis. May mga bansa nang nakausap ang ating presidente. Hindi nga lamang natin maintindihan kung bakit may mga Pilipino na ang sinisisi, gobyerno natin. Ano bang kinalaman ng gobyerno natin sa labanan dyan sa Middle East? Dito pa sa Pilipinas nagrarally, itigil ang giyera. Anong klaseng utak yan? Nasa Middle East ang labanan. Bakit dito kayo mananawagan sa gobyerno natin? Ay ano ba yan? Utak, utak, utak. Mga kapwa ko Pilipino, ano po? Tanong muna bago tayo magpatuloy. Comment kayo dyan. Kasalanan ba ng gobyerno natin kung maglabanan ang Iran, Israel at saka po ang Amerika? Anong kinalaman ng gobyerno po natin doon? Kasalanan ba yun ng presidente natin? Kaya ba o may kapangyarihan mga patigilin ng gobyerno natin ang labanan ng Israel, ng Iran at saka ng Amerika? Comment po kayo dyan. Ay, iwan ko dito sa mga kababayan natin. Oo, utak, utak, utak. O ito na, pasensya na sa kaunti pong pasakal. Hindi ko kasi matiis. Ayaw ko kasing makakita ng mga ganyan, kaya lang wala naman tayong magagawa. Bahagi ng karapatan ng mga Pilipino yung ganyang mga pagkilos. Ewan, sa Pilipinas sa totoo lang, sobra-sobra ang demokrasya. Okay, ito po ay mainstream ha. Legit po ang balita na ito. Ito po ay si The Straits Times at may balita rin po si Reuters na kagaya niyan. Dito na lang ako sa The Straits Times. Ang sabi po, US and allies move to build missiles and drones closer to Asia's flashpoints. Asia's flashpoints daw ay ang flashpoints mga kaistorya. Ngayon sa Asia nakafocus sa totoo lang sa West Philippines sa Pilipinas. Opo, totoo yan mga kaistorya. Ang sabi dito, a US-led defense manufacturing partnership agreed to launch a new missile motor production program with Japan. Sabi ko sa inyo pinangungunahan ng Japan at saka ng Amerika. Push forward a drone cooperation efforts across Asia and explore building a new ammunition production line in the Philippines, the Pentagon said on March 20. Ay akala ko ba naman Juan Historiador, missile plant, missile factory, bakit ang mababasa dyan ang sabi ay missile motor? Aba, teka laang ho mga kaistorya, ano ba yung missile motor na yan bago tayo magpatuloy? Ano ho? Kasi baka naman maliitin nitong mga pro-China. Wala namang iba. O dito muna tayo sa quick research po through AI, pero magpapakita tayo ng kumbaga ay kaugnay din po na reference na legit dito sa AI na ito. Ano ho? Ang sabi, a missile motor or rocket motor is the primary propulsion system that provides thrust to a guided weapon or missile. Ang missile, wala pong silbi, hindi yan lilipad kung wala po mga kaistoryang propulsion system o rocket motor.
Ano po, mga kaistorya, often utilizing solid fuel, these motors, ito na po, are crucial components in defense manufacturing, which recent initiatives focusing on expanding production capacity for these units. Ito pa, meron pa ha, sinasabi mga kaistorya. Propulsion system, they act as the rocket motor or motor which generates the necessary energy to propel a missiles towards its targets. Hindi lilipad ang missile kung wala pong rocket motor or propulsion system, mga kaistorya. At yun pong gagawin na yan ng 16 countries dito po sa Pilipinas, mga kaistorya. Ano, ako naniniwala na hindi naman pwedeng rocket motor lang ang gagawin. Pagkatapos galing pa sa napakalayong bansa yun pong warheads. Palagay ko mga kaistorya, ang isusunod na dyan ay yung warheads mismo. Ano, at saka ito pa, may military drones pa na plant, pagawaan, ano, na itatayo din dito po sa Pilipinas. O ito pa, legit din ito mga kaistorya, rocket missiles and nuclear weapons. Rockets, missiles, and nuclear weapons are integral components of modern military technology. It's serving distinct purposes and operation characteristic. A rocket typically refers to, ayan o, kasi rocket motor daw, di po ba, sabi sa balita ng mainstream. A rocket typically refers to the propulsion system. Ganon, yung rocket motor pala, mga kaistorya, tinutukoy, buong propulsion system. Rocket na mismo yun ha, mga kaistorya. Or simpler projectile, while missile denotes a more sophisticated weapon capable of being guided or controlled. Yun pala yun, mga kaistorya. Oo, abay, napakaganda. No? Sana naiintindihan na ay, magagalit na naman sa akin ng mga pro-China nito. Bahala sila, mga kaistorya. Itong paghakbang na ito ng 16 na bansa, mga kaistorya, alam nyo ba, hindi lang ito para sa seguridad ng Pilipinas. Kita ninyo, nakasentro sila sa atin. Ano, yung mata nila nakatutok sa Pilipinas ngayon eh. Oo, di nyo ba napapansin? May kaguluhan sa Ukraine, may kaguluhan sa Middle East, pero hindi po nawawala sa spotlight ng usapin ang Pilipinas. Kasi nga po, nasa sentro po ng mundo, kahit sa geography, nasa sentro po, mga kaistorya, ang Pilipinas. Di po ba? Ganyan yung sinabi ni PBBM noon, tandang-tanda ko pa, mga kaistorya. Isipin ninyo, may content nga ako. Buong Indo-Pacific region, buong mundo nakikinabang sa Pilipinas. Totoo po yun, mga kaistorya. Alisin mo ang Pilipinas. Nako, baldado po ang buong mundo, mga kaistorya. Ganon kahalaga, ganon kaimportante ang role ng Pilipinas sa mundo, hindi lang sa trade. Mga kaistorya, kung hindi po sa usaping pang-militar. The Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, or PPIR, is a group of nations, grupo daw po ito ng mga bansa, working together to build up their weapons and defense manufacturing capacity in the Asia-Pacific region. Grupo po ito, isipin ninyo, dito pa sa Pilipinas sila pupunta, para magtayo ng ganyang mga facility. The US set it up in May 2024 to so on and so forth. Dito ako sa baba. The Pentagon published a joint statement following a virtual meeting on March 18 where the group welcomed the 2 new members, Thailand and the United Kingdom, yan yung Britanya, yung United Kingdom, bringing its total membership to, 16 countries spanning both the Indo-Pacific and Europe. Kaya nga sabi ko sa inyo, 16 na bansa. Ay, kukuyugin niya ng China. Sige. Di ba? Mga kaistorya. The group said it had agreed to set up a new program to produce solid rocket motors, the propulsion systems used in many guided weapons, yung mga guided weapons ngayon, mga kaistorya, mga guided missiles and drones. Yung mga high-tech po yan na armas ngayon sa panahon natin. With Japan taking the lead, the move is seen as a way to boost production capacity outside the US for key weapons components. Ang maganda rito, mga kaistorya, hindi na tayo basta-basta pwedeng takutin ng China at saka po ng mga fruits. Bubumbahin tayo ng China, nakatutok na. Sa Pilipinas ang mga missile ng China, magkakaroon po na po tayo, mga kaistorya, ng defense at pang-counter. Di po ba? On drones, members agreed on a series of steps to develop common standards and shared supply chains for small military drones across the region, including work on batteries and small motors that power them. Nakita ninyo yung role ng mga attack drones ngayon.
mga kaistorya, sa Middle East at saka po sa Ukraine. Ganyan ka-importante ang role ng drone ngayon. The group also agreed to explore building drones together across a range of military uses. On ammunition, ano ba yung ammunition? Kumbaga, bala. Hindi lang basta simpleng bala ng handgun yan, mga kaistorya. Broad kasi ang term yan, pang buong nasakop din yan yung mga missile na may mga warheads. On ammunition, members said they would look into the Philippines, hosting a new facility to load, assemble, and package 30mm cannon. May dagdag pa. Yung ammunition na binabanggit dito ay para naman mga kaistorya sa kanyon. A type of ammunition widely used by military aircraft and ground vehicles. Ang source nila, Reuters. Ito yan si Reuters. Same mga kaistorya, di po ba? Okay. Yan mga kaistorya. Alam nyo ba, kung hindi ako nagkakamali, ginawan ko rin kasi yan ng content noong 2025. June, kung hindi ako nagkakamali kasi nung puputok ang balita na yan. Tinupad na ng Amerika. Hindi pala tumatalikod sa pangako itong si Amerika, pangako nila sa Pilipinas, tinutupad nila. Ito po, US Congress eyes set up of ammo factory depot at Subic. Yan na pala yan. Yan yung resulta mga kaistorya ng pagpunta ni PBBM noon sa Amerika. US lawmakers are looking at establishing an ammunition production and storage facility at the former American Naval Base in Subic Bay. Alam nyo ba yung binabanggit na dating American Naval Base sa Subic Bay? Yan po yung 7th Fleet. Ang 7th Fleet po, mga kaistorya, yan yung pinakamalaking naval force ng Amerika sa buong Pasipiko. Dito yan dati nakadestino sa Pilipinas. Nasa Subic dati yan. Nang pinatalsik ang Marcos Sr. sa pwesto, pinatalsik din yung 7th Fleet sa Pilipinas. Lumipat po sa Japan. Doon na tayo nagsimulang pinasok ng mga kaistorya at kinamkaman ng teritoryo nitong China. Nakabuti ba sa atin ang ginawa ng mga administrasyong pumalit kay Marcos Sr.? Wala. Napahamak pa nga tayo. Citing the lack of a forward stage ammunition manufacturing in the Indo-Pacific. Sabi ko na ito nga yun mga kaistorya. Ito yun yung balita na yun. Anyway, binalik ko lamang sa inyo para ipakita sa inyo, tinutotoo ni Amerika, yun pong kanyang mga pangako. At ito pa, magkakaroon po ng malawakan po mga kaistorya ng pagsama-sama ng mahigit 4,000 mga sundalong Pilipino. Maghahanda sila sa isang war fighting exercises. Isang paghahanda sa aktual na labanan kasi war fighting mga kaistorya. Naghahanda talaga mga kasundaluhan natin baka sabihin, ayaw namin ng giyera. Sino bang may gusto ng giyera? Kahit gobyerno natin ayaw. Yung paghahanda natin ay para sa depensa, hindi sa pag-atake sa kanino mang bansa. Siguro ang kukontra lamang dito sa missile plant na ito at factory plant na itatayo ng 16 countries na dito sa Pilipinas, yung mga pro-China. Kasi ayaw nilang lumakas tayo Ang gusto nila yung lagi tayong binubuli. Ang gusto nila yung manatili tayong mahina para kayang-kaya tayong apak-apakan gaya ng China. Di ba? Mga kaistorya, para sabihin ko sa inyo, lahat halos ng bansa sa buong mundo nagpapalakas, naghahanda. Walang masama doon at walang mali doon. Kahit nga po yung mga bansang neutral, yung walang pinapanigan, kagaya ho mga kaistorya ng Switzerland. Actually mga high-tech pa nga ang armas ng Switzerland Isipin ninyo, neutral na yan pero napaka-high-tech ng mga armas, pandigma. Tayo pa kaya mga kaistorya, nasabi nga nasa Asia's flashpoint tayo, nakasentro tayo mga kaistorya sa usapin ng mga iringan. Di po ba mga kaistorya? Hindi mas lalo tayong may katwiran na magpalakas at maghanda kaysa naman mabulaga tayo na walang preparasyon. Pagka nabulaga ka kasi sa labanan, wala kang kalaban-laban. Di po ba? Okay. Pasensya na sa segue ko. Kailangan ko lang kasing ipaliwanag mga kaistorya. Ang sabi dito, PH Army concludes 3-week arms exercise. March 19 of 2026. So latest po The Philippine Army wrapped up the 3rd edition of its large-scale unilateral combined arms training exercise Katihan on Wednesday. The event formally ended with an after-activity review led by
Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete at Training Command, Headquarters in Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Okay, sige. Doon na tayo sa sinasabing mahigit 4,000 na yun. Ito yan eh. The training exercise started last February 23. Aba, nagsimula na pala. And so the largest number of participants in its history, with 4,222 soldiers coming from Philippine armies, artillery, infantry, cavalry, signal, special operations forces, and reserve force units joining the drills. It also serves as the Army's preparation. Paghahanda rin pala ito mga kaistoryan sa joint exercise. Military exercise po yan, kasamang Amerika ito yan. It also serves as the Army's preparation for upcoming USPH Salaknib Balikatan exercises and Joint Pacific Multinational Readiness Center exportable exercise with the U.S. Army Pacific set in April and May. Ganun. Di mabuti. Mga kaistorya. Okay. Anyway, dagdag pa pong balita. Nga itong sinasabi ko sa inyo, balita ito ng ABS-CBN. Kasi nanawagan si Trump tulungan na ma-secure ang yung Strait of Hormuz. 6 major powers including Britain, France, Germany, and Japan said they were ready to help efforts to ensure safe passage through Hormuz Strait. Alam niyo, hindi ako sang-ayon dun sa ayaw tumulong ng NATO sa Amerika sa laban nila doon sa Iran. Laki-laki ng ginagastos mga kaistorya ng Amerika para po sa seguridad ng mga NATO members na yan. Pagkatapos nung hiningian kayo ng tulong, ayaw nyo. Kahit pa ang sabihin na ang definisyon ng samahan ninyo ay for defense ng inyong samahan, huwag ninyong kalimutan na tinutulungan kayo ng Amerika. At pagkakailangan na kayo ng Amerika, ayaw nyo tumulong. Gusto nyo makinabang lang kayo, pero ayaw nyo pakinabangan kayo. Hindi ako sang-ayon dun, mga kaistorya. Doon sa mga hindi nakakaintindi kung bakit ginawa yan ng Amerika na inatake nila ang Iran. Alam nyo, napakadelikadong bansa ng Iran. Sila po ay nagbibuild ngayon ng nuclear weapon. Delikado po ang Iran, lalo na't sinusuportahan nila yung mga teroristang grupo kagaya po ng Hamas at ginagamit talaga nila yung mga nagagawa nilang armas pang-atake pati na sa mga sibilyan. Isipin ninyo kung ang ganyang kadelikadong bansa magkaroon ng nuclear weapon at gamitin po sa isang bansang mahina. Anong mangyayari nyo noon mga kaistorya? May batas sa mundo na kapag isang bansa lang ang magpalipad at magpasabog ng nuclear bomb, wala na, nuclear war na po. Katapusan na ng mundo yan. Kaya nga mga kaistorya, ang ginawang pag-atake po ng Amerika sa Iran ay para po pigilan ang Iran sa isang disaster na pwedeng gawin po ng Iran. Baka sabihin ninyo, mga kaistorya, na gusto lang ni Amerika sa pamumuno ni Trump na ipakita yung lakas nila. Hindi ganun. Hindi ganun. Alam niyo ba mga kaistorya na maging si Kamala Harris, kung di ako nagkakamali, di ba, Vice President ni Joe Biden, sinabi din niya na napanood ko yun na kung ako sa administrasyon ni Biden noon, ay susugurin na atakihin din nila ang Iran. Bakit? Sa banta nga po, mga kaistorya, na panganib na pwedeng idulot ng Iran sa mundo. Ang pang-seguridad lang ang ginagawa po ng Amerika. Ayun nga lang, hindi naiintindihan ng maraming bansa sa mundo, ng maraming mga Pilipino. Lalo na yung mga pro-China siguro, mga kaistor, kasi galit sila siyempre sa Amerika. Nagsimula ka ng gulo, pagkatapos ikaw ngayon humihingi ka ng saklolo. Akala ko ba alam nyo, kaya ng Amerika, kaya lang mga kaistorya, apektado ang maraming bansa sa buong mundo nung binarahan ng Iran ang seguridad dyan po sa Strait of Hormuz. May sariling langis po ang Amerika, kung tutusin hindi nila kailangan Sino ang apektado ngayon? Lalo na yung mga maliliit na bansa na kagaya po natin. Ang iniisip lamang ng Donald Trump administration, mga kaistorya, ay kapakanan ng maraming bansa sa buong mundo. Hindi lang kasi maintindihan ng ibang tao Sana kahit paano na ipaliwanag ko po. Anyway, may kinalaman dyan, ito na, si PBB, binabatikos pa nitong mga kaing-ingan nitong iwan sa hindi kasalanan ng administrasyon ito, kahit sino pa sigurong presidente ngayon. Hindi kasalanan ng presidente ng Pilipinas kung maglabanan ng Iran, Amerika at saka ang Israel. At wala tayong kapangyarihan na patigilin sila. Nagrarally, itigil ang gira. Anong klase? Utak, mga Pilipino.
Anyway, just my 2 cents mga kaistorya. Hindi ko lang kayang sang-ayunan sila kasi sa kababawan nila, ewan. Yan po ang mga balita, impormasyon, opinyon, kritisismo, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like mga ka-istorya para naman po malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong sulit na suporta sa inyong lingkod. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat, higit sa lahat, siyempre sa ating pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng itong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.